Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki, buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinanuunan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Gayong ako ay dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at ililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kahit banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam na lahat na siya baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Ngayon, 22 na Agosto, ay ang ating pagdiriwang sa pagunita ng mahal na Birhen Maria sa kanyang pagka-reyna ng mga apostol, na mga banal at sa kalangitan. Tayong mga Pilipino, hindi po tayo nakaranas kung ano ang kapangyarihan ng isang reyna. Pero sa mga bansa na kung saan mayroon silang mga reyna o mayroong mga hari, ay kanila pong maunawaan ng maigi na ang pagkareyna ay ang pagkaroon ng pinakamataas na kapangyarihan. Sa salitang Hebreo, ang reyna
o pagkarina ay tinatawag na Malka. At sa salitang Koinoko na Grigo, sapagkat ang atin pong mga pagbasa pagkatapos ng Lumang Tipan ay ang sa Bagong Tipan na Ebanghelyo ni San Lucas ay ang pagkarina ay basilisa na nasali naman sa Latin, Regina. At mula sa Regina, tayong mga Pilipino, mula sa Espanyol, ay nakuha po natin ang salitang Reina. Kaya meron tayong Reina, yung namamahala o pinakamataas na namumuno na babae. Pero paano ba ang pagkarena ng mahal na Birhen Maria? Una sa lahat, ang pagkarena niya ay hindi pang-politika, hindi pang-monarchikal, o hindi pang-makapangyarihan na pagkarena. Una sa lahat, ang kanyang pagkarena ay bahagi ng supernatural o mistikong pangyayari na dahil sa kanyang kakaiba na pakilahok sa kasaysayan ng kaligtasan ng tao sa pamagitan ng pagiging ina ng tagapagligtas ng ating pong Hesus Nazareno, karapat-dapat lang na siya ay mabigyan ng isang luklukan sa kalangitan na tinatawag na luklukan ng basilisa o ng pagka-reyna. Kaya, noong 1954, si Papa Pio XII ay nagdeklara na ngayong araw, 22 ng Agosto, ay ang pagka-reyna ng mahal na Birhen Maria, pagka-reyna sa mga anghel at mga banal sa kalangitan. At ito ay napalawak at nagiging pagka-reyna ng mahal na Birhen Maria, hindi lang sa mga anghel, mga banal, ang pagkarina sa buong kalangitan. Na kung titingnan po natin, ito yung katuparan sa pangako ng Diyos na napahayag sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 6. Na ang Diyos ay nangako sa kapanahunan na naghirap ang kanyang hinirang na bayan dahil sa kanilang kasalanan na darating siya. At ang kanyang pagdating, siya ay magiging bagong mamumuno na kung saan makakita, una sa lahat makakita ang lahat ng tao na namumuhay sa kadiliman dahil sa panahon noon, sila naghihirap sa pagsakop ng ibang kapangyarihan na magkaroon sila ng liwanag. Pangalawa, na ang ipanganak ay siya ay ang Diyos na maging kasama ng tao at siya ay maging prinsipe ng kapayapaan. At ang kanyang angkan ay magmula sa maharlikang angkan ni Haring David. Kaya ito yung pagtupad din sa sinasabi sa Salmo 112 na ating pakinggan ngayon, na ang Diyos ay ipagdangal magpakilanman sa lahat ng tao sapagkat siya ay sumasa atin. Ang pagiging bahagi ng Diyos sa ating buhay ay hindi rin madali. Kaya sa nakatakdang panahon, ang Panginoong Diyos ay pinili niya ang mahal na Birhen Maria na siya ang karapat-dapat na maging ina. Dito po natin tingnan ang Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, verso 26 hanggang 38. May mga importante na mga bersikulo dito na dapat nating tingnan na siyang maugnay sa mahal na Birhen Maria bilang pagka-malka o pagka-reyna o dili kaya maging basilisa o pagka-reyna sa santinakpan sa kalangitan, sa lahat ng mga anghel, sa lahat ng mga banal o santo, hindi lang sa mga apostol. Una, yung versikulo 28, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Lucas, na
pinoproklama ni Anghel Gabriel kay Maria, Kitsari Domini. Kitsari Domini ay atin pong nasalin dito na kalugod-lugod sa Diyos. Hindi lang po yan kalugod-lugod ang Kitsari Domini. Ang Kitsari Domini ay, ang root word ay charis, ibig sabihin biyaya. Nag-umapaw ang kanyang biyaya, kaya nagiging kalugod-lugod siya at nagiging pinakamataas at ipinagdangal siya ng labis-labis o masabi natin puspos ng tunay na karangyaan. Kaya, Kitsa Ritomini. Ang pangalawang bersikulo ay ang bersikulo 31, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Lucas. Sinasabi ng Anghel Gabriel na ang kanyang anak, hindi pa siya nagdalang tao, siya magkaroon siya ng anak, pangalanan niya ng Jesus. Ang salitang Jesus sa salitang Hebreo ay Yahushua. Yahushua, ang Ye ay pinaiksi na Yahweh. Ito yung pangalan ng Diyos. Sa Exodus Kapitulo 3, verso 14, Yoshua, nagliligtas. Siya ay magiging nanay ng tagapagligtas. At sinabi na ang tagapagligtas sa aklat ni Propeta Isaias Kapitulo 9 na siya ay maging maharlika. Kaya si Maria na nanay ng maharlika, maging maharlika din, maging reyna din. Ang problema lang dito, paano mangyari ito, sinabi ng mahal na Birhen Maria. Kaya sinasabi na nililiman siya sa kapangyarihan ng Diyos. At dahil dito, ipinapahayag sa kanya, at ito yung mahalaga, versikulo 37, walang imposible sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos, magagawa ng Diyos ang lahat. At kung gusto niya na siya ay magkatawang tao, ay mangyari. At sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, nagiging katawan ang salita. At yun ang ating Pong Hesus Nazareno, na ating tagapagligtas. Salamat sa mahal na Birhen Maria. Palakpakan po natin ang mahal na Birhen Maria at ating Pong Hesus Nazareno, sapagkat dahil sa ating mahal na ina, dahil sa ating Pong Hesus Nazareno, tayo ay naligtas. Tayo magkaroong buhay na ganap at ikasesya, sapagkat walang imposible sa Diyos. Lahat mangyayari sa Diyos, sapagkat mahal niya tayo, at kung tayo nanalig sa Kanya, ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating hinihiling, sapagkat bago pa tayo humihingi sa Kanya, alam na niya anong karapat-dapat para sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos.